Bok, mani pa deseo to netizens, Happy New Year! Papunta kami sa farm today to celebrate Solal. Actually, late na nga kami, kaya hindi ako nakatulong sa pagluluto ng mga pagkain para sa celebration namin. I informed Omoni na hindi na ako makakatulong sa pagluluto ng mga pagkain para sa celebration namin. Buti na lang naintindihan ng mga biyanan ko. 안녕하세요. 너무 늦었어요. 우리 너무 늦었어요. 아이, 정말로. Pagdating namin sa farm, nag-apologize kagad ako kasi nahihiya talaga ako na hindi ako nakatulong sa pagluluto. 두바이 쿠키? 두바이 쫀드 쿠키. Si Ina and Iju nag-e-enjoy, cut. Voice over na nga lang may cut pa to netizens. Si Ina and Iju nag-e-enjoy sa Dubai chocolate cookie na bigay ng tita nila. Mainit. Hindi ko maintindihan bakit napakamahal ng chocolate cookie na yan. Pero masarap naman to netizens. Na-try nyo na ba yan? 맛있어? 맛있어? Si Omoni busy pa rin sa kusina. Nagbo-boil siya ng meat for tomorrow's celebration. Sinabi ko kay Omoni ako na ang magcha-chop ng onion leeks. Ang totoo niyan, ayaw akong pinaghahawak ni Omoni ng kutsilyo sa kusina kasi may trauma na siya. A few years ago, muntik ko nang mahiwa yung daliri ko, kaya si Omoni, as much as possible, ibang trabaho ang binibigay niya sa akin pagdating sa kusina. Ang sabi niya, kailangan kong alagaan ang mga kamay ko kasi ang mga kamay ko ang mag-aalaga sa pamilya ko. Over the years, ang dami nang nagbago, pati ang relationship ko with my sister-in-law. Napakalambing niya na sa akin. Ayan nga, nagbigay siya sa akin ng Japanese cookie. I-try ko daw kasi masarap. Masarap nga naman. Finally, natapos na ang preparation for tomorrow's celebration. Ito pala ang dinner namin. Kain tayo to netizens. Nakakatuwa alam nyo kasi si Abuji, pag winter, laging nakataas ang collar ng polo niya. Makikita nyo, very common yan sa mga Koreans, lalo na kapag taglamig. Masarap talaga ang kain kapag salo-salo ang pamilya. Bigla ko tuloy na miss ang family ko sa Philippines. Alam nyo, si Omoni ang madalas na huling umuupo sa hapagkainan. She always makes sure na lahat ng kailangan namin nakaserve na bago siya mag-start kumain. Napaka-unconditional ng love ni Omoni, no? Sehebok mani pa deseo again to netizens. It's Korean New Year's Day. Maaga kaming nagising para maghanda ng mga pagkain and i-prepare ang table. Kaming mga babae talaga sa pamilya ang busy sa kusina para sa preparation ng table for celebration. I really admire Omoni and Chagan Omoni for always leading the celebration. Kasi kung wala sila, wala kaming isa-serve na food. And grateful din ako sa sister-in-law ko kasi hindi naman niya talaga trabaho ang tumulong sa kusina. Pero, grabe din yung effort niya sa pagluluto. Until now, I'm still learning about Korea's culture and our family's traditions. Sa umpisa, mahirap talaga pero habang tumatagal, na-adapt ko na and talagang tinanggap ko na ang kapalaran ko bilang isang Korean daughter-in-law. Ito yung buhay na pinili ko with Alex eh. So, panindigan ko na, di ba? 20 cents, char lang. Masyado kasing seryoso yung voice-over ko. First time ko nga gawin to sa vlog ko. Okay ba to netizens? Every Korean New Year, cut. This is what you call tteokguk, ang pinaka-main dish ng Korean New Year celebration namin. Kumakain kami ng tteokguk every Korean New Year kasi it's a symbol of aging, sign of purity and new beginnings.
wealth and prosperity, and longevity. Masarap ba yan? Yes, masarap yan. Ready na ang table for chare or yung pagbabaw sa ancestors. Sobrang daming pagkain from appetizers, soup, main dish, hanggang sa dessert. O, diba? Mabubusog talaga ang ancestors. Literal na busog na busog. Hindi lang basta nilalagay ang pagkain sa table. Kailangan maganda din ang presentation. Nag-start na ang chare. Ayan ang pagbabaw sa ancestors. 2 times nagbabaw. Sumama na din si Chagan Omoni and Agashi kahit hindi sila kasama sa bloodline since it's Korean New Year naman. Since si Abuji ang head of the family, siya talaga ang nagli-lead ng chare or ng ritual. Nag-o-offer din ng alcoholic drinks sa ancestors since it's a big celebration. Kapag nasa Korea ka, kailangan matibay ang tuhod mo kasi ang hilig magbow ng mga Koreans. Final bow. Thank you, Lord. Natapos din ang ritual. Pwede na kaming kumain. Lahat ba ng pagkain na nakaserve ay nakakain namin? Ang totoo, hindi to netizens. Sobrang dami kaya. I think buong buwan na nga namin kakainin yan. Si Omoni kasi, palaging ang daming niluluto. After ng ritual, it's salo-salo time! Pagsasaluhan namin ang mga food na hinanda para sa New Year. And alam nyo ba, every family member kailangang uminom ng alcoholic drink since it's a celebration. Pero hindi ko talaga gusto ang lasa ng alcohol, kaya hindi ako umiinom. Unless pilitin ako. Pag pinilit ako, okay, titikim lang. Kaming mga babae, busy pa rin sa kusina after ng ritual. Nauuna talagang kumain ang mga lalaki ng pamilya. Kapag naupo na si Omoni and Chagan Omoni, saka ako umuupo para makisalo. Kain tayo to netizens! Ito na ang laban ko bilang daughter-in-law. Marami-rami ang hugasin to netizens and masakit yan sa balakang. Pero, carry lang. I don't complain kahit marami akong hugasin kasi hindi naman ako nakatulong sa pagluluto. And ito talaga ang role ko sa pamilya. Every holiday, ang paghuhugas ng mga ginamit sa kusina. Alam nyo, to netizens, the best talaga si Omoni kasi tinutulungan niya pa rin ako sa kusina. Kamsahamnida, Omoni! We prepared cash gift for Abuji and Omoni. And ito na ang inaabangan ng mga kids, ang tinatawag na sebe. Kapag nagbow, may marireceive na cash gift. 어색해. 오, 제가 어머니. Masaya si Ina and Ijun kasi madami talagang ayuda. Mapapasana all ka na lang. And excited din ako dyan kasi hindi lang ang mga kids ang may cash gift. Nakaka-receive din ako. Thank you, Lord. Thank you, 안 했어? Ay, 감사합니다. Wow. Ham set. Siyempre, nagbigay din kami ng gift. Yun yung binili namin sa E-Mart last time.
Ijun, he cannot hide his smile. Sobrang saya niya kasi marami siyang nakuhang cash gift. May bagong bahay dito. After ng 7, aakit kami sa bundok. Hindi pa tapos ang ritual. Every year, ginagawa namin yan. Magbabaw kami sa tomb ng ancestors. All along, akala ko 1, 2, 3 tombs lang. Diyos ko, Lord, hindi pala. Parang napasubo ako this year na sumama ako. Tara, to netizens, sumama na kayong umakyat ng bundok and mag-pay tayo ng respect sa ancestors ng Shin family. Nakakatuwa si Ina and Ijun kasi they don't complain. Nire-respeto talaga nila ang tradition and ang lolo nila. Si Ina nag-request ng konting pahinga, masakit daw yung tiyan niya. Grabe, ang tikas ni Abuji, alam nyo, at his age, kayang-kaya niya pang mag-akyat panaog sa bundok. This is the first tomb. Alam nyo, to netizens, cut. Ang hirap mag-face over. This is the first tomb. Alam nyo ba, more than 400 years na daw yan, to netizens. Joseon Dynasty pa. And may chika si Abuji. Ang naging asawa daw ng kalulololololololohan niya ay 3. Sabay-sabay ba yun? Hindi, to netizens. Pag namatay na daw yung unang asawa, mag-aasawa ulit. Tapos, pag namatay ulit, mag-aasawa ulit. So, ang nakalibing dyan sa tomb na yan ay lolo at 3 lola. Oy! Ayan ang aking very strict pero loving na father-in-law. Punta na tayo sa second tomb. Ba ulit. Every tomb has its own story. And alam nyo, nakaka-amaze kung gaano ka-keen ang memory ni Abuji. Ine-explain niya yan sa aming lahat. And every year niyang ginagawa para maalala namin and hindi namin makalimutan. Kagaya ng hindi niya paglimot sa ancestors nila. Ang sumunod sa bloodline ni Abuji. Kailangan talaga careful kapag aakyat ka ng bundok. Ayan si Ina, sumabit ang kanyang pants. Very mabait si Chagan Abuji. Thank you po. Nakakapagod yan to netizens sa totoo lang kasi akyat baba. Buti na lang nandyan si Ijun para i-entertain kami. Sinaka. Kabait-baitan ka. Finally, dumating na sa third tomb. Walang katapusang pagbabaw. Pang fourth tomb. Hindi ako nagbabaw to netizens kasi busy akong kumuha ng mga clips. Alam niyo na, vlogging is life. Grabe, alam niyo, si Abuji and si Chagan Abuji, memorize yung daan papunta sa lahat ng tombs. Sabi ko nga kay Alex, naku, kapag ako umakyat dito ng mag-isa, mawawala talaga ako. Dumating na din kami sa pang 5th tomb. Tama ba ang bilang ko to netizens? Pati ako, nalito na. Hindi ko na alam kung pang ilan yan, sa totoo lang. Bow na naman, again and again. Hindi pa tapos to netizens. Marami-rami pa yan. Let's go. Huwag muna kayong umalis. Diyan lang kayo. Sabi ko kay Alex, kuhanan mo naman ako ng video. Wala na akong exposure dito sa bundok. Pero alam nyo to netizens, kahit nakakapagod, nakakauhaw, nakakatakot, ang ganda ng view from the top.
Ang presko sa taas ng bundok and makakakita ka talaga ng maraming puno. Si Ijun parang naging Samaritano na naku. Kailangan talaga ang sapatos na suot mo is for mountain. Kasi madulas. Nag-share si Aboji ng story about one of his ancestors. Long time ago, meron daw siyang lola na umakyat ng bundok. That time, maraming tigers sa mountain ng Korea. Kaya ang lola niya kinain ng tiger and hindi nila natagpuan ang body ng lola. So ang ginawa ng family ay gumawa ng tomb pero walang katawan para kahit dumaan ang panahon, nakakapag-pay pa rin sila ng respect. So, totoo pala yung mga napapanood natin sa Korean movies and dramas na may mga tigers sa mountain, lalo na kapag Korean traditional movies or dramas yung pinapalabas. Nakikita nyo ba ang tower na yan? Aakyatin namin yan. Diyos ko, Lord. Hindi pa tapos ang pagbabaw to netizens. Tara, lakad tayo and akyat pa rin ang bundok. Pang ilang tomb na ba to? Pang 6 na ba to? Bow ulit tayo. Bow, bow, bow. Diyos ko, Lord. Akyat na naman, kunetizens. Masakit na talaga yung paa ko niyan, sa totoo lang. Buti na lang talaga nandyan si Ijun. Napakabait kahit makulit. Gagawin daw niyan tungkod yan. Ay naku. Libangan namin yan si Ijun. Hindi namin nafe-feel talaga yung pagod. Kasi nandyan siya. Nangungulit lang. Ang dami-dami niyang ginagawa na nakakatuwa. Oy! Nakakagigilig ka. Ay, naku. Mahal na mahal. Mahirap din umakyat ng bundok kasi may mga sanga-sanga na may thorns and may mga daan na sobrang dulas. Kaya bilib na bilib ako kay Aboji. Ang tibay ng mga legs. Ay, Diyos ko, Lord. Kahit hindi sila naniniwala kay Lord. Basta ako naniniwala sa'yo, Lord. Ay. Finally, nandito na sa pang 7th na tomb. Bow ulit tayo to netizens. Araso. O marangkatsi. Araso. Araso. Sa Pilipinas daw siya ililibing. Sa Pilipinas daw siya ililibing. Kasama niya si Kuya Kinkin niya. 이준아! 아, 정말. Mas matagal pa yung pag-akyat panaog sa bundok kaysa sa pagbabaw.
share ko lang sa inyo ang story ng tower na to. Naaksidente ang sister-in-law ko nung grade 2 siya and nabale ang right leg niya. That time, napakamahal magpa-opera. Pero alam nyo ang sabi ni Omoni, sobrang blessed daw sila dahil ang government nagbayad kay Abuji ng malaking halaga para sa pagpapatayo ng tower. Because Abuji owns the mountain. Kaya naman, they were able to send my sister-in-law to a good hospital and nakapagpa-opera siya. Ang sabi ni Alex, kung wala daw ang tower na yan, baka wala na din daw ang kapatid niya. Hindi pa tapos to, netizens. Marami pa tayong pupuntahang tombs. Diyan lang kayo. Ayan si Iju, nililibang ang sarili niya para hindi niya ma-feel yung pagod and uhaw. Uhaw na daw siya. Gumawa pa yan ng cross kahit hindi katoliko ang lolo't lola niya. By the way, walang religion ang mga kids. Sa family namin, ako lang ang Roman Catholic. Pero si Ina, bininyagan. And her baptism name is Maria Regina. Nadulas kaming dalawa ni Ijun, hindi lang nakuhanan ng camera. Ang hirap din kasi, ang suot ko ay bota. 아니 십자가 뭐야? 우리 와이프 너무 불쌍해 보여. Madulas na, malamig pa. Ewan ko ba bakit yun ang pinasuot ni Alex sa akin? Nanisip pa no? Alam nyo, ang laking tulong ng, anong tawag dyan? Tungkod. Lalo na pag-aakyat panaog sa bundok. Pang ilang tomb na to, netizens, hindi ko na matandaan sa sobrang dami. Pang 9th na no. Tama ba ako? Bilangin nyo nga. Another tomb. Pang 10th na yata to. Sana tama ako ng bilang. Bababa na naman ng bundok. Ang hirap nag-voice over pala to, netizens. Nakakatuyo ng lalamunan. Thank you, Lord. Sabi last na. Sana nga last na. Ay, ko. Sayang! Hindi ko nakuhanan. Nadulas niyan si Ijun, hindi ko nakuhanan. Buti na lang, wala siyang galos. Ay, sayang. Kahit nakakapagod dito sa bundok, at least maganda ang view. Thank you, Lord. Yan ang aking suot na bota ni Omoni. Oy, ganda ng view, no? Finally, to netizens, malapit nang matapos ang pagbabaw. Pang 11 tomb na to netizens. Correct me if I'm wrong. And this is the final tomb. Pang 12 yata yan. Bilis, magbow na para makauwi na. Buti na lang ang ganda ng panahon to netizens. Hindi ganun kalamig and maaraw. Yes! Tapos na to netizens. Tapos na talaga. Thank you, Lord. Oh yes, it's done. It's over. Na kami sa farm and uuwi na kami to netizens. Tapos na ang aming Korean New Year celebration together with my Korean in-laws. Si Abuji and Omoni nagbigay ng pocket money para sa pagpunta namin sa Japan. Thank you, Lord, sa napakabait na lolo't lola ni Ina and Ijun. Uwi na kami to netizens. Si Ina and Ijun napagod talaga, nakatulog na. Thank you so much for celebrating with us to netizens. Happy New Year! Uwi na kami. See you sa next vlog. What can you say about my voiceover vlog? I think
voice-over vlog is not really for me. Mas gusto ko yung natural na vlog ko. Nakakapagod pala tong ganito and hindi ko ma-express yung sarili ko ng bonggang-bongga. Anyway, once again, thank you sa love and support to netizens. Bye-bye! Love you!